Yo guys, Galawan Gaming here. So, Bash type guide part 2 tayo. So, nung nakaraang video, pinag-usapan natin dun yung pag-grind ng Lord Knight, no? So, may mga nagko-comment dun at nagtatanong kung ano yung stats ko, ilan yung ignore PDEP ko, ano yung nakalagay sa auto skill natin, paano tayo nag-MVP, mga sigil, feathers, yan. So, sasagutin natin yan dito. So, umpisahan natin sa stats. So, yung stats ko, pag nag-MVP ako, TSA, lahat ng PBE ko, so, isa lang yung build natin. Bash type din. Tapos, yung stats natin ay ito. So, string ko 95. Agi 92. Tapos, nilagay ko na yung extra dito sa int. So, okay lang to na may int tayo kasi nagamit din tayo ng Berserk. Extra SP din to para sa atin. So, nilagay ko lang din tong int na to kasi pagka umabot na ng 90 plus yung ano dito, stats natin, mataas na kumain ng points. Tapos, details ko, ayan, yung pata ko. So, wala tayong buffs dito. Tapos, may attack speed lang tayo ng 250 pag walang buffs. So, pag nag-200 quicken tayo, testingin natin. So, meron lang tayong 394. Tapos, nagpa 500 to pag pag full buffs tayo ng FS, tapos Agi Potion. Agi Potion lang, hindi na kailangan ng Agi Foods. So, Agi Potion lang okay na yun, 500 na yun. Kaya hindi na rin ako nagsasagad ng attack speed na, ng Agi na 92. So, ganyan lang yung Agi ko kasi sobra-sobra na yung attack speed natin. Ignore PDEP ko, 832. Ignore PDEP percentage, 10%. Tapos, PBE ko, 2051. So, yan yung ko, yung stats natin. Tapos, sunod natin yung skill. So, sa skill natin, ang nilalagay natin dyan, ito lang. So, wala na tayong auto attack. So, may nagtatanong din kasi doon kung may auto attack ba tayo. So, wala tayo nun guys. Hindi tayo naglalagay ng auto attack. So, bash lang pati yung Vanguard Force. Yung bash kasi, tsaka Vanguard Force, nakadepende yun sa attack speed mo. Pag mas mataas yung attack speed mo, mas mabilis yung cooldown ng bash. Salitan na lang yan. Kaya, ayan yung dalawang skill na nakalagay sa akin. So, yan. Tapos, yung joint beat ko, minax ko pag pag PBE. So, kasi extra damage yan. 350% neutral physical damage. Pero hindi, etong mga mga debuff na to, hindi to gumagana sa mga MVP. Sa mga lang to, sa mga character. Pag PvP kayo, tapos sabay sa mga mobs. Ayan, kung grinding kayo, ayan, gumagana to. Pero pagka MVP, hindi to gumagana. Mag-e-effect lang itong damage. Tapos, pag PvP naman ako, ayan, ginagamit ko, nakapari ako, tapos wala akong berserk, tapos level 1 lang yung joint beat ko. Tapos sinati ko na dito sa Lion's Roar pati Iron Will. Ayan. So, level 1 ng joint beat kasi ang pinapagana lang naman natin dito itong mga debuff. So, wala na tayong pakialam dito sa damage na to. Basta ito, meron tayo. So, ganyan yung ko. Tapos yung ko pala, pag PvP ko pala, may mga nagtatanong din yan. Ito yung ko, stats ko pag PvP. Ayan. Beat 80, 90 Agi, 48 strength. Hindi rin ako sumasagad sa Agi ng sobra. Kasi nahabol naman yan sa Agi potion tsaka yung concentration potion. So yan. Tapos sa item natin, so ito yung item ko. Pag PvP ako, ito na yung set ko talaga. Pero pag pagka mag-grind ako, ito yung ginagamit ko. Kasi wala naman ako ibang headgear. Ito lang talaga yung pinaka headgear ko. Ito yung pinaka main na headgear ko. So ayan, Blackwing, Monocle, Angel Baseball Cap, Doram Pipe. Sa armor naman, Tears armor tayo. Tapos Cornotus card pag PvP. Pag PvE naman, pinapalitan ko yan ng Piggy card. So ayan, pag PvP rin ako, hindi ako nagki-tears. Ang ginagamit ko is Goib. Yung Goib set. Kaya lang. Pakita ko. Ito, itong Goib set yung ginagamit ko. Tapos, dito sa, sa boots, yan pa rin. Mateer, tapos sabay buried card. So, nag-buried card ako, max SP 6% kasi to. Pasok na pasok to sa Berserk natin. Tapos dito, sa Tears Armor, Choco card, palano ko sanang gawing 3-star to. Tapos, Heroic Piggy. Pag meron akong, papalitan ko to ng Orc Baby o kaya, Orc Baby o kaya Raidrick card. Ayan. Pero itong Choco card, plano ko talaga is i-3-star talaga to. Pero medyo matagal kasi nga per week yung bilihan ng Choco card. Wala rin naman nagtitinda sa market. Tapos
Sa weapon, ayan, Hodrimlin Sword. Tapos Bash, alam nyo na yan. Tapos dito, Nile Rose pa rin. Kasi wala rin akong pang level 95. At ang yung pang level 95 na accessories, mas malakas yun pag plus 15. So, kahit may 95 ako, hindi ko rin gagamitin yun kasi mas okay pa rin tong Nile Rose. Mas malakas pa rin tong Nile Rose. Consistent yung damage. Tapos, mas mataas pa yung patak na binibigay. So, ano ba yung level 95 na axe na pwede natin gamitin? So, ito siya. Ayan. Saan na yun? Ayan o. Skill damage 15%. Tapos cooldown ng 20 cents. So, may 5 seconds na aantayin. Tapos, ang bigay lang niyan, ayan o. Max strength plus 5, max HP 2%. Tapos, strength plus 50. Pag plus 15 siya, strength plus 12. Kasi ito yung combo niya. Ayan. So, pinakamaganda dito pag plus 15 ka. Ayan. So, dito pa rin ako sa Nile Rose. So, dahil hindi tayo na plus 15, tapos wala rin tayo nun. So, ito pa rin tayo. Pero pag meron ako nun, i-damage test natin yon. Pero wala pa rin kasi ako nakukuha hanggang ngayon. Kasi, dati pa man din, wala akong plano kunin talaga yun. Kasi alam ko mas mataas kasi yung damage nito. Kasi nasubukan ko na yun sa, sa KR server. Pero, hindi kasi ako nag-upload pa nun nung KR server. Ayan. Tapos, back, ayan, gravity grip. Deviling puppet yung suot ko. Pero pag PvP, pinapalitan ko yan ng, dalawang golden tip bag. Pero pinakamaganda is yung, Drake card. Drake card ata yun. So, ayun, P damage naman yun. Ito kasi M damage reduction siya. Tapos, itong card, nito sa Nile Rose, ang Bongon card na 3 star. So, alam naman natin, pag mas maraming bash, mas mataas yung chance na mag-proc yung Vanguard Force natin. Tapos Injustice lang. Pero plano ko dito tanggalin. Papalitan ko to ng All Baron. So nag-iipon lang ako ng ng fragment. So nabenta ko kasi yung iba. Kasi ang dami natin kailangan ng diamond. Lalo na yung mga dumating na event, diba? Tapos sa Dimi ko, Energy Storm, Accurate Bash. Tapos Darkness. Ito kasi plano, dapat dito ang kasama nito is yung, kaya lang, try natin i-reset Dapat ang kasama nito talaga yung coprocessor ba? Ay, hindi. Ano ba yun? Overload ito. Core overload. So, yung pinakamaganda kasama niyan. Itong Divine Empowerment tas Core Overload. Tapos dito, Dauntless Order, Mana Link Reversal. So, yan. Pangit kasi yung red core natin, guys. Ayun yung core ko. Binasag ko na kasi yung iba kasi hindi ko rin masuot Mas maganda pa rin yung ganito lang So, pag whaler ka, syempre, mas maganda yun, di ba? Pero dahil hindi naman tayo ganun, stick lang ako dito. Tapos, yung feather natin, ayan, pang F2P friendly. Ayan, ganyan siya. So, ginawa ko tong ganito kasi mataas yung ignore PDEF nito na binibigay. Kaysa i-tier 1, maglagay ako ng tier 1 na ganito. Ilan lang yung dagdag. So, akala nyo 11 yung nabibigay niyan. Nadadagdag dito pag sa stats natin plus 14 kasi nag-a-adjust pa tong PvP stats natin dito. Ewan ko ba't ganun. Basta pag hinuhubad ko, mga 13 ata yung bigay o 13, 14 ganyan. So hindi ko na binabago to kasi ang taas ng ignore PDEF niya. So naghahabol na lang ako sa ignore PDEF. Plano ko pataasin ng 1k pataas yung ignore PDEF ko. So ayan. Ayan, ganyan. Ganyan lang siya. Alam nyo na yan yung yung feather na yan. Pang basic feathers lang siya. Tapos dito lang ako naglagay ng mga light tsaka dark. Ayun lang. Tapos masyado ako nag-focus dito sa puro attack. Hindi ako masyado nag-focus sa pagde-dep. Tapos ayan, divine tier. Ayan, ganyan. So sa lahat ganun siya. Ginagawa ko, pinapare-parehas ko muna ng tier 4 lahat. Tapos tsaka ako mag-a-adjust ulit. So, pag na-tier 4 ko na lahat, ibabalik ko na siya dito. Magti-tier 4, mag-i-upgrade naman ako ng tier 5 dito, tier 5 dito, tapos tier 5 ulit. So, ganun yung ginagawa ko para mapataas ko yung mga feathers ko. Tapos, sa statue, Duel, Wisdom, ayun pa rin yung pinaka-the best na pwede natin ipataasin. Tapos, itong, yan, PvP, tapos PvE damage para tumaas yung PvP, PvE natin. Tapos dito rin sa kabila, wag muna kayong mag-open nito kasi sa kalagayan natin, sa hindi naman tayo kasi nga whaler, 'di ba?
So, medyo mahal to, 120 ata to pag binili. Di ipa-level na lang natin to, 'di ba? Tapos 50 lang natin to na bibili, 'di ba? So, ito pag binili natin 120 to. Kaya hindi ko muna iniintindi to. So, dito muna ako. Uubusin ko muna tong mga to. Kasi medyo mataas yung bigay din yan eh. Pag sumagad to, tingnan nyo, 120 yung bigay. So, dito 80 pa lang. Dito rin, 85 pa lang. So, pag nag-max ng 120 yan guys. Kaya, unahin nyo na yan. So, dito mayroon kasi ako. Dati kasi yung wizard. Kaya meron akong ganito. At ang bigay na ito, magic damage. Wizard kasi ako dati, nag-switch lang ako sa ano. Tapos hinabol ko lang tong P damage na to. Pero pag napa-level ko yan, sunod ko dyan yung ito na. So, ayan. Ayan yung mga isusunod natin. Ito hindi ko muna ito ipapa-level kasi PDIP, MDIP naman to. So, nakapokus lang talaga ako sa pag-a-attack. Sa sigil naman natin guys, kinuha ko yung may mga PVP damage reduction. So, napansin nyo, puro kulay blue lang yan. Kulay blue lang yan kasi ito lang yung pinakamadali ipa-level. Kaysa dito sa mga violet, ang hirap ipa-level. Konti lang yung stock nito sa store. So, ayan. Pero kung may mga violet kayo na matataas, ayun na yung gamitin nyo. Pero ito kasi dali lang ipa-level na itong mga silver soul, ayan, flowing shield. Basta yan, kinuha ko lang siya dahil dito sa mga PVP damage reduction. Tapos, pagka PvE naman, kunin nyo pa rin, syempre, yung mga attack build. Ayan, yung Meteor, Berserk, tapos, ayan, Starfall 1, Chosen 1. Pero ito kasi, ganyan siya. Current HP, 5,000 points. Pag mas mataas ng 5,000 points yung, yung buhay sa inyo, maganda to pang MVP. Ayan. So, di ba yung mga monster ang tataas ng HP nun sa atin. So, ganyan siya. Tapos, pinakamaganda dyan yung mga attack talaga, yung mga energy drain, ayan. Kunin nyo yan. Impact, ayan, kunin nyo rin to. So, 10 seconds cooldown. Ganda rin na ito guys, kaso wala tayo nun. So, meron lang tayo na itong isa. Violet lang. So, ganyan lang yung sigil natin. Tapos, isama na natin tong sa raw shop. Kung ano yung mga binibili ko dito sa raw shop. So, pag binibili ko dito sa raw shop, itong mga itong mga tier, itong mga feathers na to, tapos itong dual lances, inuubos ko talaga yan para ma-upgrade ko. So, nag-i-invest talaga ako dito. So, apat-apat yan. 500 per week yan. Tapos ito, 1.5 ata o 2K. Basta binibili ko siya. Tapos itong mga flower seed, ayan, binibili ko rin yan lahat. Pampataas yan ng natin. Siyempre, importante itong mga gacha, yung super pet coupon na yan. So, dito hindi na ako bumibili kasi nakukuha naman natin siya sa Juperos. Tapos, ayan. Ito, plano ko rin to bilhin pag mag-upgrade ako. Kaya pag kinakapos ako, binibili ko rin to. Pero ito, hindi ko na kinukuha yan. So, ganyan yung mga binibili ko dyan. Pati na rin sa may mga points, guild shop. Alam naman natin, ayan, bilihin nyo rin yan, dual lances. Tapos itong mga chapter moon, importante sa atin yan. Tapos dito pala guys yung yung sa enchant pala ng item. So tranquility lang yung kunin nyo kasi alam naman natin yung kalaban natin is puro paladin tsaka sniper. Ayan, tranquility. Importante sa atin to. Yan, tranquility. Tapos pag PvE tayo, syempre yung sharp, hindi natin kakalimutan yan. Sharp, dito rin sharp. Tapos papalitan lang natin to. Gawin nyo. Kunin nyo lang yung preset para matago-tago nyo. Masave nyo yung mga enchant nyo. So, ayan, ginagawa ko, pinapalitan ko lang ng beacon pag PvP. Tapos babalik ko lang siya pag ng sharp pag PvE na. Ganun din dito. So, sharp din to. Nakapang PvE yan pero pinapalitan ko ng tranquility yan pag PvP na. So, nagpapataas talaga ako ng tranquility para sa mga paladin, no? Tsaka yung raid record, isa yun sa importante pag kakalaban natin yung paladin. Tapos yun. So, palitan lang natin ng tranquility yan. So, yun lang guys. Thank you so much sa panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe at like sa video natin. Check nyo yung channel ko. Makikita nyo yung mga guide natin dyan, Lord Knight at Wizard. So antayin nyo yung yung susunod ko na video. Nagtatry ako ng build para sa mga paladin, no? Kasi alam naman natin puro paladin yung kalaban natin. So kinalimutan na nila yung Lord Knight. So testingin natin yan at abangan natin kung may update ba yung Lord Knight. So thank you so much guys sa panonood.